po tayo sa huling bahagi ng ating series on discipleship from the Gospel according to Mark, chapters 8 hanggang 10. And nandito po tayo ngayon dun sa pinakahuling bahagi na ng chapter 10. Hayaan niyo pong buksan ko po muli yung passage. And then, babasahin ko po sa English naman this time. Mark chapter 10, verses 32 to 52. At ganito po ang sinasabi. They were on the road going up to Jerusalem, and Jesus was walking on ahead of them. And they were amazed. And those who followed were fearful. And again he took the 12 aside and began to tell them what was going to happen to him, saying, "Behold, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be delivered to the chief priests and the scribes. And they will condemn him to death and will hand him over to the Gentiles. They will mock him and spit on him and scourge him and kill him, and 3 days later he will rise again." James and John, the two sons of Zebedee, came up to Jesus, saying, "Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you." And he said to them, "What do you want me to do for you?" They said to him, "Grant that we may sit one on your right and one on your left in your glory." But Jesus said to them, "You do not know what you are asking. Are you able to drink the cup that I drink, or to be baptized with the baptism which I am baptized?" They said to him, "We are able." And Jesus said to them, "The cup that I drink, you shall drink, and you shall be baptized with the baptism with which I am baptized. But to sit on my right or on my left, this is not mine to give, but it is for those for whom it has been prepared." Hearing this, the 10 began to feel indignant with James and John. Calling them to himself, Jesus said to them, "You know that those who are recognized as rulers of the Gentiles lord it over them, and their great men exercise authority over them. But it is not this way among you, but whoever wishes to become great among you shall be your servant, and whoever wishes to be first among you shall be slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life a ransom for many." Then they came to Jericho, and as he was leaving Jericho with his disciples and a large crowd, a blind beggar named Bartimaeus, the son of Timaeus, was sitting by the road. When he heard that it was Jesus, the Nazarene, he began to cry out and say, "Jesus, Son of David, have mercy on me." Many were sternly telling him to be quiet, but he kept crying out all the more, "Son of David, have mercy on me." And Jesus stopped and said, "Call him here." So they called the blind man, saying to him, "Take courage, stand up, he is calling for you." Throwing aside his cloak, he jumped up and came to Jesus. And answering him, Jesus said, "What do you want me to do for you?" And the blind man said to him, "Rabboni, I want to regain my sight." And Jesus said to him, "Go, your faith has made you well." Immediately he regained his sight and began following him on the road. This is the word of the Lord. Praise be to God. Sabihin po natin na nakatanggap po tayo ng imbitasyon mula sa Malacanang. At nang buklatin po natin yung imbitasyon, nakita natin na mismo ang presidente ng Pilipinas ang nakapirma po doon. At naka-address ito personally sa atin. Nangyari nga na on that particular date and time ay pumunta po tayo sa Malacanang. It is always an honor na heads of state would always make invitations. Diba? At karangalan po sa atin yun na makaharap po natin, syempre mismo ang presidente ng Pilipinas. Nang makaharap po natin ang presidente ng Pilipinas, tinanong po tayo, "What do you want me to do for you?" Ano po kaya ang isasagot natin? Anyone? Ano magiging response natin sa tanong na yun? What do you want me to do for you?
anyone. O mga lang dahil manghang-mangha at mas maganda pa ang Malacanang kaysa sa presidente. O meron ba tayong hihilingin sa presidente natin? Wala lang. A few years ago, natandaan ko po nung niluklok si President Duterte. Mayroong mga ilang kahilingan ng mga kababayan natin. At I believe it was on that day na mayroong mga nag-protest din sa labas. At lumabas siya. Although siya yung presidente, it was going to be a logistical nightmare dahil haharapin po niya yung mga nagpo-protesta sa labas. Kinausap niya yung mga nagpo-protesta sa labas at tinanong niya, anong gusto niyong gawin ko? Ang dami nilang demands and some of those demands are impossible to make. Pero they made their demands clear sa kanya at naintindihan niya. That was their opportunity na makapag-usap at makaharap din ng presidente at mismo ang presidente ang lumabas para kausapin yung mga nagpo-protesta. Dito sa ating section ng scripture, some would say na itong ating binasa ay dalawang passages or dalawang accounts. And that is true. I agree with them na dalawang kwento po ito. Kapag binasa natin, nandyan ang pagtanong ng mga anak ni Zebedeo at nandyan si Bartimaeus, anak ni Temyo. Yung pala yung sa Tagalog, Temyo pala yun. Yung pala kinuha. Pero nais ko pong sabihin na itong dalawang accounts ay pinag-ugnay ng isang tema lang. Bagamat two stories ito, and sa ibang preachers, hinahati nila ito, pero sa umagang ito nais ko pong pagsamahin sapagkat magkaugnay sila sa pamamagitan ng isang tema lang. Mahalaga po ang ating passage sa umagang ito sapagkat dito ipapakita ng scriptures ang tunay na tagasunod ni Kristo. At kung paano siya tumutugon sa kanyang Panginoon. Ano ba ang dapat na tugon natin sa Panginoon na nagtatanong, what do you want me to do for you? It is in these two accounts na tinanong din ng Panginoon itong tanong na ito. Tinanong po niya ang anak ni Zebedeo sa verse 36, what do you want me to do for you? At tinanong niya rin si Bartimaeus sa verse 51, what do you want me to do for you? Ito ang nag-uugnay sa dalawang kwentong ito. Yung tanong ng Panginoong Kristo. And so, brothers, sisters, and friends, panalangin ko po na mag-minister sa atin ang salita ng Diyos upang makilala natin si Kristo, ang Hari, na nag-alay ng kanyang buhay upang tubusin tayo. Nawa makita po natin ang ating Diyos ay napakabuti at mahabagin. Punong-puno ng awa. And He gives us that privilege to humbly respond to Him in worship and thanksgiving in the presence of God, under the authority of God, and for the glory of our great God. Nung binasa kanina ni Kuya Owing, napansin po natin na we are on the last leg of Jesus' journey to Jerusalem. Nang simulan po natin ang ating sermon series 8 weeks ago, nagsimula po tayo sa Caesarea Philippi. And then last week, napag-aralan po natin sa chapter 10, verses 17 to 31, paalis na po sila ng Perea, yung region of Judea and beyond the Jordan. Dito po sa ating passage, malapit na po sila sa Jerusalem. At isang linggo na lang po ang natitira bago ipako ang Panginoong Jesucristo sa krus. 1 week to go before the Passover. At ganito po ang pagkakasalaysay ni Mark sa paglalakbay ni Jesus 1 week before the due date. Sa verse 32, sabi po ni Mark, they were on the road going up to Jerusalem, and Jesus was walking on ahead of them. And they were amazed, and those who followed were fearful. And again, He took the 12 and began to tell them what was going to happen to Him.
Mapapansin natin kung paano pagkakadescribe dito ng lungsod ng Jerusalem. Ang Jerusalem po ay nakatayo sa mga burol na may taas na 785 meters o 2,500 feet above sea level. Mataas po ang Jerusalem. Ang taas nito ay maikukumpara sa pinakamataas na building sa buong mundo. Chinek ko po kung gaano kataas ang 700 to 800 meters. Ang taas pala nito ay kasing taas ng Burj Dubai. Or Khalifa ba yun? Yung sa dagat, ano yun? Dubai. Yung Khalifa yung nasa Abu Dhabi Road. So, ganun kataas ang Jerusalem. Napakataas. And, sinasabi dito sa atin, they were walking up to Jerusalem. Ibig sabihin, bagamat mataas ang Jerusalem, nilalakad ito taon-taon ng mga Hudyo. This is not hindi ito lakad na parang maglalakad ka lang sa luneta. Maglalakad ka para kang umaakyat, pataas. Tapos, ang inaakyat mo is yung taas ng Burj Khalifa. Ganun siya kataas. Serious climb ito. Pero dahan-dahan siya. And because they were going up to Jerusalem for the feast of the Passover, ibig pong sabihin, marami po silang kasabay nito, maraming tao ang naglalakad ngayon papuntang Jerusalem para sa pista. It is a logistical nightmare. Dahil, bakit po sinasabing logistical nightmare ito? Sa dami ng tao, pwedeng may mangyari kay Jesus at sa mga apostol niya. Hindi mo malaman kung saan manggagaling kung meron bang papatay sa kanya. Security nightmare ito. Kaya nga, mapapansin din natin, may dalawang uri ng tao na dinidescribe rin si Mark na kasabay ni Jesus. Or rather, sumusunod sa kanya. Una, yung mga nagtataka. Probably referring to the 12, sabi they were amazed. Manghang-mangha sila. At merong isa pang uri ng tao, yung mga natatakot. They were fearful. Ganito ang reaction nila sa kanya dahil alam nila na papunta sila sa kuta ng kaaway. Jerusalem is not the city of life. Para kay Mark, dito sa gospel niya, Jerusalem is the city of death. Ito ang kuta ng kaaway. At ganito ang sinabi ni Jesus sa kanila ukol sa kanyang kamatayan. Verses 33 to 34. Once again, he predicts his sufferings and death, saying, "Behold, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be delivered to the chief priests and the scribes, and they will condemn him to death and will hand him over to the Gentiles. They will mock him and spit on him and scourge him and kill him. 3 days later, he will rise again." Pangatlong beses na itong pinapahayag ni Jesus, yung tungkol sa kanyang paghihirap at kamatayan. Each time na magpapahayag siya, he gives more and more detail. At nagiging mas graphic ang kanyang pagpapahayag. Bukod sa hahatulan siya, at papatayin ng mga pangulong saserdote at mga eskriba, binanggit niya dito na ibibigay nila siya sa mga Hentil o mga Roman officials, sa mga Romans. Ibig sabihin, hindi naman Hudyo lang ang pumatay sa kanya. Pati mga Hentil. At gagawin nila ang pinakamalupit sa kanya. Lahat ng pagpapahirap, lahat ng hagupit at hampas ay mararanasan niya. Noong unang panahon, ang pinakamalalang uri ng pambabastos na pwede nating matanggap ay maduraan tayo. Siguro kahit sa panahon natin ngayon. Dinuraan siya. At ganito ang gagawin nila sa kanya. Habang papalapit ng
papalapit sila sa Jerusalem, parami rin ang parami ang mga tao na sumasabay sa kanila. At ang iba ay natakot dahil baka sila ay madamay din. Ang punto ni Hesukristo sa kanyang mga alagad sa pagpapahayag na ito ay sinasabi niya na siya po ang hinirang ng Ama. Siya po ang pinangakong Mesiyas, ang tagapagligtas. At kailangan niyang maghirap. Part ng ministry niya na maghirap. Theologically, ang tawag namin dito ay the passion of the Christ. Yung sufferings niya. Kailangan niyang maghirap. Kailangan niyang pagdaanan ito. Walang ibang pwedeng gumanap nito. Walang ibang tatanggapin ang Ama sa kanyang harapan. No one can satisfy the requirements of redemption except Christ. There can be no salvation without the suffering, death, and resurrection of the Messiah. Kailangan siyang mamatay at muling mabuhay. Pagkatapos niya isalaysay itong bagay na ito sa kanyang mga alagad, pansinin natin, may nagtanong ba? Kung ako, nandun ako sa panahong yun, at kasama ko si Jesucristo, at pangatlong beses niya na itong sinabi, makikiusi ako. Ano kaya magiging reaction ng kanyang mga alagad? Kasi kung alam nila na isang malapit na siyang mamatay, at sinasabi niya ito, na kailangan mong mamamatay talagang mawawala ako. Siguro naman magtatanong tayo, bakit? Kagabi nanonood ako, pinanood ko lang yung unang part. Hindi ko lang alam kung napanood nyo yung sa Netflix, yung series ni Piolo Pascual at saka ni na Alessandra De Rossi na Replacing Chef Chico. Nandun si Gina Alahar, kasama niya ang kanyang mga amigas. Gumawa siya, nag-invite siya, meron sila isang piging, at undergoing chemotherapy siya. In-announce niya sa kanyang mga amigas na tinalingan na ako ng aking mga doktor. 3 months na lang. Kaya binenta ko ang lahat ng aking ari-arian at doon ako sa Italy mamamatay. Sabi ni Gina Alahar. Nagulat ang kanyang mga kaibigan. Kaya pala niya ginawa yung piging na yun. Kaya pala siya nagkakakain doon. Dahil meron na siyang taning. Nung sinabi niya yun, nung isinalaysay niya yun sa kanyang mga kaibigan, lahat sila nagtanong sa kanya. Nagulat, natakot para sa kanya, at nagtanong sila. Pero dito sa ating passage, walang nagtanong. It would seem na itong mga alagad niya ay parang walang pakialam. Parang baliwala sa kanila na mamamatay na siya. Hindi nila pinansin yung kanyang sinabi. They ignored him. Tapos, para palalain ang sitwasyon, Mark tells us na may lumapit sa kanya. Pero hindi para magtanong, kundi para humiling. Punta tayo sa verses 35 to 37. Nilapitan siya ni James at ni John, ang anak ni Zebedee. Sabi ng mga scholars, ang nanay daw ni James and John ay si Salome. Si Salome po ay isa sa mga babae na kasama ni Maria nung muling nabuhay ang Panginoong Jesucristo. Sino po si Salome? Si Salome po ay kapatid ni Maria. Sa mga katuwid, si James and John ay unang pinsan ni Jesus. Pwede nyo ilagay yung footnote nyo. Pwede nyo ilagay yung footnote yan. In Matthew 20:20, kasi may mga parallel passages to sa ibang Gospels. In Matthew 20:20, si Salome po ang lumapit kay Jesus. Pero dito sa Mark 10, it is most probable na kay James and John nang galing itong request na ito. Kumbaga, parang ganito, Nay, baka pwede mo namang tanungin kay Jesus itong naiisip namin.
meron kaming idea, baka pwede mong sabihin kay Jesus. Siyempre, mas matanda si Salome, mas malakas ngayon ang loob na magtanong. Ganun yun eh. So, sinasabi ni Matthew na lumapit si Salome kay Jesus. Pero dito, sinasabi ni Mark na si James and John. Kasi sa kanila galing yung idea na ito. Idinaan lang nila sa kanilang ina. At ganito daw ang nangyari sa incident na ito. James and John, the two sons of Zebedee, came up to Jesus saying, "Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you." And he said to them, "What do you want me to do for you?" He said to him, "Grant that we may sit one on your right and one on your left in your glory." Noong unang panahon po, at kahit sa panahon din natin ngayon, nilalagay ng mga pinuno sa mga government positions ang kanilang mga kamag-anak. Diba? Ano tawag natin dyan? Nepotism. Diba? So, hindi bago sa pandinig natin yan. Kahit nung unang panahon, ganun din. And this means na mukhang ganito rin ang nasa isipan ni James at ni John. Ang hinihiling nila, isa sa bawat gilid dito ng luklukan ni Kristo, doon sila nakaupo. Gusto nila na ganon. And yung ganong klaseng konsepto ay ibig sabihin gusto nila na maging mataas ang kanilang posisyon sa kaharian. Second in command. At dahil ganito ang kanilang hiling, obvious na hindi pa rin nila na-gets ang pinahayag ni Jesucristo. Pangalawang beses itong sinabi ni Jesus tungkol sa karangalan, tungkol sa kadakilaan sa kaharian. Sa Mark 9:35, habang naglalakad sila sa Caesarea Philippi, tinuro ng Panginoon, "If anyone wants to be first, he shall be last of all and servant of all." Pinahayag na niya ito. Tinuro na niya ito before. Pero, mukhang hindi nakukuha ito ni James at ni John. Tapos dito, sinasabi ni Jesus na based sa kanyang ministry, kailangan niya silang paglingkuran sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. At kahit sa kanyang pagsalaysay, hindi sila mabakbak doon sa konsepto nila ng kaharian. Yung worldly concept nila ng kingdom. Bakit? Matatandaan po natin, nung pinag-aralan natin yung Matthew 10, 29 to 31, sabi po ng Panginoon, diba, ang pinag-uusapan ay yung rich young ruler. Challenge ng Panginoon yung rich young ruler na ibenta mo lahat ng iyong ari-arian. Ipamigay mo sa mga mahihirap at sumunod ka sa akin. Hindi magawa-gawa yun ng rich young ruler. Tapos sabi ng Panginoon, di ba? "Truly I say to you, there is no one who has left house, or brothers, or sisters, or mother, or father, or children, or farms, for my sake and for the gospel's sake, but that he will receive 100 times as much now in the present age, houses and brothers and sisters and mothers and children and farms, along with persecutions, and in the age to come eternal life. But many who are first will be last, and the last first." Itong threefold blessing sa mga sumusunod kay Kristo ang kanyang binigay sa mga susunod sa kanya. Naiiwan nila ang lahat para sa kanya. Kung gano'n naman pala, kung ipagkakaloob pala niya ang mga bagay na ito, ngayon pa lang, ano bang ginawa ni James at ni John? Hindi ba kasama nila sina Pedro? Iniwan nila ang lahat, di ba? They left everything for Jesus. So it is right that they should expect honor in the kingdom. Di ba?
It is but right that they should expect these blessings sa Panginoong Hesukristo. Sabi ng Panginoon there is no one who has left house or brothers or sisters or mother or father or children or farms for my sake and for the gospel's sake, but that he will receive 100 times as much now in the present age. Houses and farms and fathers and mothers and brothers and sisters and children, along with persecutions and in the age to come eternal life. It is but right na mag-expect siya. Di ba? Tama naman And so yan yung pinanggagalingan ng kanilang tanong. Ang problema, pinaghalo-halo nila kasi ang konsepto nila ng kaharian. Kaya tinanong nila sa kanya, Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you. Anong ginawa ni Jesus? Sinabi ba, umalis kayo sa harapan ko. Hindi ko gusto ang tanong mo. Ano ba? Hindi. Hinayaan niya sila. Hinayaan niya sila na i-express yung kanilang desire kahit na ang tingin natin sa desire nila ay medyo selfish yata ito Parang may mali doon sa tanong nila. Ang isa pa, ang nakakatawa, hindi sila nagtanong. Sabi nila, Teacher, we want you to do whatever we ask of you. Hindi yung tanong. Parang inuutusan nila Hindi lang yon. Parang bata. Siguro naranasan nyo na rin to. Lahat ng magulang naka-experience nito. Nay, tay, sasabihin ko po yung totoo, pero huwag niyo akong pagagalitan. Ganon. May kondisyon. Promise mo muna na gagawin mo yung hihilingin namin, tapos sasabihin ko sa iyo kung ano kahilingan namin. Ganon. May nakakabit, may kondisyon. Hindi sila nagtatanong. Sa mga katugid, oo, ang tingin nila kay Jesus ay hari. Pero, kasangkapan lang ang tingin nila kay Jesus. Si Jesus ay pamamaraan lang para makuha namin ang gusto namin. Kasangkapan lang. Instrument, tool, bagay na magagamit namin para sa sarili naming kapakanan. Yun ang tingin nila sa Kanya. Na magagamit nila para sa ma-promote ko ang sarili ko. Kita naman ng Panginoon ang puso ng lahat ng tao. Nagalit ba siya? Hindi. Tinanong niya sila. Makita natin yung patience dito ng Panginoon. Alam niya lahat ng bagay na mangyayari, pero tinanong niya pa rin sila, what do you want me to do for you? Verse 37, anong naging sagot nila? Grant that we may sit, one on your right, and one on your left, in your glory. Anong assessment natin sa tanong? Katanggap-tanggap ba? Nakakainis? Wala sa lugar? Wala sa hulog? Bakit po negative ang tingin natin sa kanilang tanong? It is because alam natin na mamamatay si Jesus. Pero ang nasa isipan nila ay ang sarili nilang karangalan. Mas iniisip nila yung sarili nila. At yung posisyon nila, at kung ano yung maipagmamayabang nila. And so what does Jesus tell them? Verses 38 to 48. Jesus said to them, you do not know what you are asking?
Are you able to drink the cup that I drink, or to be baptized with the baptism with which I am baptized? They said to him, We are able. And Jesus said to them, The cup that I drink, you shall drink, and you shall be baptized with the baptism with which I am baptized. But to sit on my right or on my left, this is not mine to give, but it is for those for whom it has been prepared. Hearing this, the 10 began to feel indignant with James and John. Calling them to himself, Jesus said to them, You know that those who are recognized as rulers of the Gentiles lord it over them, and their great men exercise authority over them. But it is not this way among you. But whoever wishes to become great among you shall be your servant, and whoever wishes to be first among you shall be slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life a ransom for many. Dito po sa verses 38 to 48, binigay po or hanggang 45, binigay ng Panginoong Yesus ang dahilan bakit hindi maaaring ipagkaloob ang kanilang kahilingan. Tingnan muna natin. Sabi ng Panginoon sa kanila, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Are you able to drink the cup that I drink, or to be baptized with the baptism with which I am baptized? So, gumamit na ang Panginoon dito ng mga Old Testament symbols. Unahin muna natin yung saro, o yung kopa. Ang kopa o saro sa Old Testament, sagisag po ito, o larawan ng galit at hatol ng Diyos. Sa Psalm 75:8, ganito pong sinasabi, For a cup is in the hand of the Lord, and the wine foams. Ang ganda ng larawan. It is well mixed, and He pours out of this. Surely, sabi bigla, surely all of the wicked of the earth must drain and drink down its dregs. Ibig sabihin, ang buong mundo ay magpapakalasing sa galit at hatol ng Diyos. First illustration. Second illustration ng saro. Isaiah 51:17. Rouse yourself, arise, O Jerusalem. You who have drunk from the Lord's hand the cup of His anger, the chalice of reeling you have drained to the dregs. So, pangalawang illustration naman dito, ang pinag-uusapan ay yung galit ng Diyos laban sa Israel, sa Jerusalem. Tinatawag sila ng Panginoon na uminom mula doon sa kopa ng galit ng Diyos. So, ganun ang larawan ng saro sa Old Testament. Later on, sa New Testament, magbabago itong sarong ito. Magkakaroon ng isa pang saro, rather, na may kinalaman sa kasiyahan o kagalakan ng Diyos. Pero dito, ang pinag-uusapan ay ang hatol ng Diyos at galit niya dahil sa ating mga kasamaan. Pangalawa, punta tayo sa bautismo, yung paglulubog. Ang bautismo sa Old Testament ay simbolo ng paglubog sa kalaliman ng paghihirap at pagdurusa. Ganito po ang sinasabi sa Psalm 42 verse 7, Deep calls to deep at the sound of your waterfalls, all your breakers and your waves have rolled over me. To Psalm 69 verses 1 to 2, I have sunk in deep mire, and there is no foothold. I have come into deep waters, and a flood overflows me. Ano po ang sagot ngayon ng Panginoon sa tanong ng Panginoon? Kaya ba nila uminom mula sa saro na ininuman ni Jesucristo? Kaya ba rin nila na makibahagi sa bautismo niya? Ano ang dapat na sagot doon? Ang dapat na sagot doon ay hindi. Pero anong sagot nila? Oo, kaya namin. Obvious na hindi nila alam ang kanilang mga pinagsasasabi. Ganun pa man, ano ang naging paliwanag sa kanila ng Panginoon? He tells them that they will indeed experience suffering in this world. Pagdadaanan nila ang lahat ng uri ng paghihirap at pag-uusig sa mundong ito dahil sila ay mga taga-sunod niya. But when we look at what yung sinasabi nila sa Panginoon, they also misunderstand His glory.
Ang pagkakaunawa nila ng kalwalhatian ni Jesucristo ay nakaupo siya sa kanyang luklukan at tinatalo niya ang kanyang mga kaaway. Political, military might ang nasa isipan nila. Pero sa panukala ng Ama, ang kalwalhatian ni Jesucristo ay makikita sa krus. Yun yung kanyang luklukan. Sa krus, sino ang nasa kaliwa at kanan ni Jesus? Mga alagad ba? Hindi. Mga tulisan. Sila ang mga tinalaga ng Diyos na maupo sa kanyang kaliwa at kanan. Ano ang korona ni Jesus? Ginto ba? Magara ba? Punong-puno ba ng brilyante? Tinik! Tinik ang kanyang korona. Ang kanyang luklukan ay krus. Ano ang kanyang kamatayan? Nakikita ba natin ang karangalan doon? O punong-puno ng kahihiyan at paghihirap ng kaluluwa? Ganito po ang ginanap ng dakilang lingkod upang mapunan ang hiling na tubusin po tayo sa sumpa ng ating kasalanan at sa kapahamakan. Nang marinig po ito ng 10 alagad, ano po ang ginawa nila dun sa dalawa? Nagalit po sila, di ba? Nagalit po sila sa magkapatid. Malamang sa malamang, kaya sila nagalit ay dahil inggit din sila. Interesado rin sila sa posisyon. Diba? May kasabihan tayo. Ang mayabang galit sa kapwa, mayabang. Ang magnanakaw, galit sa kapwa, magnanakaw. At ganun din malamang ang nangyari dito. Kaya sila nagalit. And so nag-away-away sila. Nagkasagutan sila. At nandun yung Panginoon, nagalit pa rin siya, sumabay pa rin siya sa sinalubong ba niya yung galit nila? Hindi. Hindi niya ginawa yun. Tinawag niya sila na lumapit sa kanya at tinuruan niya sila. Yung exercise ng patience at saka ng pag-ibig ng Panginoon sa kanila is amazing dito. Kinorek niya sila, verses 42 to 43. Sabi niya, calling them to himself, Jesus said to them, "You know that those who are recognized as rulers of the Gentiles lord it over them, and their great men exercise authority over them. But it is not this way among you, but whoever wishes to become great among you shall be your servant." Sinasabi dito ni Jesucristo na ang kaharian daw niya ay hindi tulad ng pagkahari sa mundong ito. Hindi katulad ng sa mga Gentil. Specifically, yun yung binabanggit niya dito. It is not like the rulers of the Gentiles who lord it over their people. Sa makatuwid, kung nais mo na maging dakila sa kaharian, inuulit niya dito, na kailangan nasa pinakababa ka. Kababaan ang pinag-uusapan. Pababaan. Hindi pataasan, hindi patalbugan, hindi rin pataasan ng ihi. Hindi rin palamigan ng aircon. Alam niyo yung ibig kong sabihin mo. Pababaan dito. Ngayon, alam naman natin sa panahon natin, ganito. May mga gumagawa ng ganito. Tumutulong sa kapwa. Pero, ina-advertise pa. One example yun. Pangalawang example, merong mga tumutulong sa mga mahihirap. Pero pag tinanong mo sila, bakit ka tumutulong sa mga mahihirap? Ang sarap kasi sa pakiramdam na tumutulong sa mahihirap. Nais ko pong sabihin sa inyo na hindi sapat na hindi ka gumagawa ng mga bagay na makasarili.
Kung gumagawa ka ng mga mabubuting bagay sa iba, parang ikaw pa rin ang makinabang, at para sa iyong karangalan, selfish ka pa rin. Wala kang pinagkaiba sa mga namumuno sa mundong ito. Wala kang pinagkaiba sa mga tinutukoy ni Jesus na hentil dito. Kasi sarili mo pa rin ang iniisip mo. Notice yung sinasabi nila, kaya ako tumutulong kasi masarap sa pakiramdam. Sarili mo pa rin ang iniisip mo. Kaya ka tumutulong sa iba kasi gusto mo malaman ng iba na mapagkawang gawa ka. Sarili mo pa rin ang iniisip mo. Selfish ka pa rin. Dali lang. Kung tayo ay sumusunod kay Kristo at namumuno tayo sa kanyang ministry, Christ wants us to look to Him and find grace in Him. Our actions should flow from the grace that we have received from God because we are a good news people. Ang pinupunto ni Jesucristo dito, kung nais mong maging dakila sa kanyang harapan, ikaw ang maging lingkod. Ibig sabihin, kaya mo ginagawa yung bagay na yan ay dahil nais mo at nasa puso mo na at hinahangad mo na makita ang tinutulungan mo na lumago. Hinahangad mo na tumibay sila. Hinahangad mo na umunlad sila. Hindi yung sarili mo ang inuuna mo. Ganun siya. Naglilingkod ka kasi nais mo na makita sila. Later on, sila ang magtuturo dahil matibay sila, dahil nakakuha na sila ng maayos na training. Ang pinagkaiba pa nga nito, yung pagiging alipin, sabi, may nakita akong analysis. Ang pinagkaiba daw ng isang tumutulong lang sa isang alipin, sa pagtulong kasi, pwede kang mamili. Pwede kang pumili kung tutulong ka o hindi. Pero pag alipin ka, kung sino ang ibigay sa'yo ng Panginoon mo, paglilingkuran mo. At kahit hindi ka nais-nais ang mga pinaggagawa, tutulong ka. Gagawa ka. Maglilingkod ka. Ang tindi, ano? Tindi ng requirement ng Panginoon. Ganon ang sumunod kay Kristo. Tayo ang magiging servants nila para lumakas at lumago sila. Hangad natin na sila ang tumibay. Hindi yung para i-promote ang ating sarili. Usong-uso sa panahon ngayon, yung pinopromote. Tumutulong ako, akala natin, wow na wow naman tayo dahil tumutulong sila. Pero ina-advertise nila ang sarili nila. Maraming kumpanya na ganyan. Wow na wow tayo. Ay, tumutulong yan, ang dami tinulungan niya. Pero talaga bang gusto nila tumulong? O sarili lang nila din ang pinopromote nila. 44. And whoever wishes to be first among you shall be slave of all. Ayan, inulit na naman ng Panginoon yung kanyang tinuro sa chapter 9. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and give His life as a ransom for many. Ngayon, kung sino man sa inyo ang mag-ibig na manguna, sabi niya, siya ang dapat na maging alipin ng lahat. Alipin ang pinag-uusapan. Pinakita ito ni Kristo nang siya'y bumaba at binigay niya ang kanyang buhay bilang pantubos sa atin. Sapagkat, bakit kailangan tayo tubusin? Bakit? Lugmok na lugmok kasi tayo sa ating mga kasalanan at kasamaan. At hindi natin kayang tubusin ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Tayo ang nangangamba na humarap sa kahatulan. At wala tayong magawa. Hindi natin kayang linisin ang ating mga sarili. Sapagkat ang hiling na kabayaran ay kamatayan. Kamatayan. Paano mong mababayaran yun? Wala. But our God is a God of life.
He went to the city of death to give His life as a ransom for you and for me. Because of Christ's service, we follow Christ's example in leadership and in ministry. Wala tayong ibang example kundi si Kristo lang. We look to Him for our pattern in ministry and leadership. We become slaves of all when we give our lives to others also, just as He is our example of being the slave of all when He came down and gave His life as a ransom for men. Habang naglalakbay sila, narating nila ang Jericho. Ang Jericho po ay ang world's oldest city. At kung gaano kataas ang Jerusalem, gano'n naman din kababa ang Jericho below sea level. Ayon sa Gospel account ni Matthew, nung papunta sila nung pumasok sila sa Jericho, may dalawang bulag on the roadside. Pero si Mark nag-focus sa isa. Sa aklat ni Luke, hindi binanggit kung sino yung bulag na yun. Pero binanggit ni Marcos ang tawag nila sa bulag na yun. Pero sasabihin ko rin po sa inyo na magaling si Marcos magkwento. At pinapakita niya sa atin na hindi iisa o dalawa lang ang bulag. Mahigit dalawa ang bulag dito. Mamaya, tingnan natin yung assessment na yun. Anong nangyari nung pumasok sila sa Jericho? Then they came to Jericho, verse 46. And as he was leaving Jericho with his disciples, and a large crowd, a blind beggar named Bartimaeus, the son of Timaeus, was sitting by the road. When he heard that it was Jesus the Nazarene, he began to cry out and say, Jesus, Son of David, have mercy on me. Many were sternly telling him to be quiet, but he kept crying out all the more, Son of David, have mercy on me. And Jesus stopped and said, Call him here. So they called the blind man, saying to him, Take courage, stand up, he is calling for you. Throwing aside his cloak, he jumped up and came to Jesus. Yun lang yung kanyang yung kanyang pag-aari, yung kanyang balabal. He jumped up and came to Jesus. And answering him, Jesus said, What do you want me to do for you? And the blind man said to him, Rabboni, I want to regain my sight. And Jesus said to him, Go, your faith has made you well. Immediately he regained his sight and began following him on the road. Yung passage dito, in verse 46, tells us that they came to Jericho. Tapos pagkatapos ng sentence na yun, and as he was leaving Jericho, nakakalito no? Nung panahon ni Jesucristo, may dalawang Jericho. May dalawang city ng Jericho. Yung unang city, or the old city of Jericho, yun po yung bumagsak noong panahon ng 1400 BC. Panahon ni Joshua. Si Joshua po ay yung second in command ni Moises. Tapos nung mamatay si Moises, siya yung naging first in command. Siya yung nag-take over. At siya yung nag-lead sa Israelites papasok sa Kanaan. At ang unang-unang lungsod na kanilang tinalo ay ang Jericho. Inikot nila yon several times bago bumagsak, di ba? So, yun yung kwento. At hindi na yung nakapag-rebuild pa. So, yun yung old city at yung nasa ruins. At pangalawa, may pangalawa pang city na ginawa naman ni Herod. It was the Herodian city of Jericho na around 3 kilometers away doon sa old city. To the south naman yon. Kaya nga ang salita dito ni Marcos, then they came to Jericho, and as he was leaving Jericho, yung tinutukoy niya dito na as he was leaving Jericho, ang tinutukoy ay yung old city. Pero then they came to Jericho, ito yung new city. So malamang nakilala nila si Bartimaeus doon between the old city, doon sa daan between the old city papunta sa new city. At nakita nila doon, maraming tao nakasabay sila. Pag naglalakad ang mga tao, syempre,
kasama yung kanilang mga hayop, maingay na maingay. Diba? Maririnig natin yung mga yapak, yung alikabok, halos hindi ka na makakita. Yung buhangin din kasi. So, lakad dito, lakad doon, maalikabok. Kaya nga kailangan ni Bartimaeus ng malapal. Kasi nasa gilid siya ng daan eh. Dinadaan-daanan siya eh. Namamalimos siya. And it would seem na dito, si Bartimaeus po ay hindi dating bulag. Sa verse 52 kasi, sinabi, he regained his sight. Ibig sabihin, dati po siyang nakakakita. At ngayon ay bulag. May nangyari sa kanya. Paniwala ng mga Hudyo, kapag may ganitong nangyari sa iyo, it is because makasalanan ka. Ganun agad ang hatol. Kaya nangyari yan sa iyo, ang tawag natin sa kultura natin, ay kaya yan minalas, ganyan. Pero sa kanila, paniwala nila, may ginawang kasalanan yan, kaya sinumpa. Ganun agad ang hatol. Pero dito, sa ating passage, nandun siya sa tabing daan, dinadaan-daanan ng mga tao, maalikabok, maingay, at nalaman niya na nandun pala si Jesus of Nazareth. Malamang narinig niya, nag-uusap yung mga tao. At para sa kanya, hindi ako agree. Hindi lang siya basta Jesus of Nazareth. Ang tingin ng mga tao kay Jesus, isang tao lang na nanggaling sa Nazareth. Na malamang ang ama ay si Jose. Pero siya hindi. Hindi ako agree na siya ay si Jesus of Nazareth, although yun yung naririnig niya. Anong sabi niya? Jesus, Son of David, have mercy on me. Yun yung sinisigaw niya. Nang malaman niya na nandun si Jesus, at malamang pinag-uusapan ng mga tao, wala naman siya nakikita eh. Nang malaman niya, nagsisisigaw siya. Siyempre, malakas din yung katulad yan, malakas yung kahol ng aso. Nakikipagkompetensya siya. Patuloy niyang sinasabi, Jesus of Nazareth, have mercy on me. Palakas ng palakas, nakikipagkompetensya siya sa ingay. Ay, wag mo na pong ano yun. Ginamit ko lang nalarawan. Ganun lang yun. So para sa kanya, ang ibig sabihin nitong Jesus, Son of Nazareth, Son of David, para sa kanya, alam niya ang nakasulat sa lumang tipan. Alam niya na may parating na anak si David. Ibig sabihin, ang pagkakilala niya kay Jesus ay hindi tao lang. Para sa kanya, si Jesus ang pinangakong hari ng Ama. Si Jesus ang Mesiyas. Si Jesus ang tagapagligtas. Yun ang tingin niya kay Jesus. Kaya nga Son of David eh. Title yun ng Mesiyas. Kinikilala niya na si Jesus ay Mesiyas, na si Jesus ang hari at tagapagligtas. At sumisigaw siya paulit-ulit, hindi siya matinag. Hindi siya mapigil. Paulit-ulit niyang sinasabi, Jesus, Son of David, have mercy on me. Tapos, verse 48, mababasa natin anong ginawa ng mga tao. Many were sternly telling him to be quiet. Parang ganito yun. Dahil nag-iingay na siya, napapatingin yung iba, nagugulat yung iba. Siyempre, magugulat ka. So, sinabihan nila. Sinabihan nila yung bulag. Shut up ka nga dyan. Ganon, sternly. Pinagalitan nila siya eh. They were sternly telling him, shut up ka. Tingko mo yung bibig mo. Tumigil ka dyan. Ganon ang ginawa nila sa kanya. Nakakatawa itong part na ito. Kasi nung sinabihan nila siya ng ganon, lalo pa niyang nilakasan yung boses niya. Hanggang sa narinig ng Panginoong Jesucristo.
Nang marinig ng Panginoong Kristo yung sigaw niya, anong ginawa ng Panginoon? Tumigil siya sa kanyang paglakad. At anong sinabi ng Panginoon? Tawagin niyo siya. Papuntahin niyo siya rito. Anong sinabi nila? Nagbago ang tono nila. Nung nag-utos yung Panginoon, tawagin niyo siya. Papuntahin niyo siya rito. Nagbago tono nila kay Bartimaeus. Kanina sinasabi, shut up ka nga dyan. Ngayon sinasabi na nila, lakasan mo ang iyong loob. Tumindig ka. At pinatatawag ka na niya. Eh di sana dinala niyo na lang siya kanina, di ba? Tinulungan niyo siya sana. Eh pero anyway, ganun ang ginawa nila sa kanya. Ang tanong dyan, tinulungan ba nila siya? Hindi. Puro salita lang. Ngayon makikita natin ilan yung bulag na nandito. Itong mga taong ito, ang claim nila, sumusunod sila kay Jesus. Nandun sila sa daan, kasama si Jesus. Tumigil ka dyan. Importante ang Panginoon. Tapos ngayon, tumindig ka. Pinatatawag ka na niya. Pero hindi sila tumulong. Bulag yan, paano niya na malalaman, di ba? Oo, nakakarinig siya, pero ang daming, anong dadaanan niya? Kung di mo aalalayan. Pero hindi nila siya tinulungan. Pero itong bulag na ito, anong ginawa niya? Tumalon siya, di ba? Anong sinasabi dyan? Hinagis niya ang kanyang balabal. Tapos nagmadali siyang tumayo para makapunta siya kay Jesus. Kahit hindi niya nakikita yung daan. Pumunta siya. He jumped up and came to Jesus. At sinabi sa kanya ni Jesus kung ano yung tinanong niya kay James and John. Tinanong niya rin kay Bartimaeus, "What do you want me to do for you?" Jesus was giving opportunity to express and confess their faith. Ano po ang sagot ni Bartimaeus dito? Sabi niya, verse 51, "Rabboni, I want to regain my sight." Ang ibig sabihin po ng Rabboni, o kanina dito, rabbi ang ginamit. Jewish kasi ang rabbi. Ang Rabboni is Aramaic. It means master or teacher. Ibig sabihin, para kay Bartimaeus, kinilala niya si Jesus bilang kanyang Panginoon at Guro. Kinikilala niya na hindi niya alam ang daan sa buhay. Kaya kailangan niya ng teacher. Kaya kailangan niya ng master. Sinabi niya rin kay Jesus kung ano yung kanyang pangangailangan. He knew he was blind. He confessed that he was blind. And he couldn't do anything about his situation. Wala siyang magawa sa kanyang kalagayan. At inamin niya ito kay Jesus, na wala siyang magawa, wala siyang kakayahan para baguhin ang kanyang sitwasyon. Kailangan niya ang kanyang Rabboni. Because he wanted to see. And what did Jesus do? What did Jesus say to him? Verse 52. Sabi ni Jesus, "Go, your faith has made you well." Ang mga salitang "your faith has made you well" sa original language, ganito ang pagkakasulat. Your faith has saved you. Yun yung ganun ang translation, your faith has saved you. Ibig sabihin, ang nangyari po kay Bartimaeus, yung pagbabalik ng kanyang paningin ay ginamit po ng Panginoon para bilang panlabas na larawan para maligtas si Bartimaeus. Yung kanyang pagbabalik ng paningin ay ginamit ng Panginoon na panlabas na larawan ng kanyang kaligtasan. And so we must now ask,
What does it mean now to follow Christ who gave His life as a ransom for many? What does it mean to follow Christ who gave His life as a ransom for many? Ganito ang sagot. This is what it means to follow Christ. It means that just as Christ came down to give His life for you and me, we who follow Him are to lay down our lives in service to others. We who follow Him are to lay down our lives in service to others. Ganito ang attitude natin. It should be that of being the slave of all. Slave of all ang attitude. Hindi self-promotion. Kapag tinignan po natin ang Ebanghelyo, Christ accomplished and perfected for us that which we could not for ourselves. Ang sabi ng Scripture sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At gawin nga ang ginawa ni Kristo. Buhay niya ang pinambayad para tubusin tayo at hindi tayo mamatay sa ating mga kasalanan at mapahamak. Buhay ang binigay niya para mapa sa atin ang panibagong buhay na nagbubukal sa buhay na walang hanggan. Nang sabihin ni Kristo kay James and John, "You will indeed drink the cup that I drink." Ganito ngayon ang magiging application natin dito. This gives us a fresh perspective of the Lord's Supper. Una-una, when we participate in the Lord's Supper, we are not merely saying that the Lord's Supper is a means of grace para lumago tayo sa panibagong buhay. Hindi lang yon. Reminder din ito ng ating pagkakalakip kay Jesucristo sa kanyang paghihirap at kamatayan. It reminds us of our unity in the suffering and death of Christ. And it gives us the privilege to respond and preach it as one church, as one body. Nagiging pahayag ng buong church. May gospel aspect ang Lord's Supper. Na dahil sa ginanap ni Kristo, tinatanggap natin ang pag-uusig. Dahil sa ginanap ni Kristo, tinatanggap natin ang lahat ng paghihirap na itatapon sa atin ng mundo at lahat ng pagkakataon ng pagbibigay buhay alang-alang sa Ebanghelyo. The Christian life is not just about newness of life o pagbabago. Kasama din doon ang paghihirap. As followers of Christ, we have been united in Christ in His suffering and death. Kasama po yun. Pangalawa, punta tayo kay Bartimaeus. Ayon po sa mga scholar, ang ugat po ng pangalang Timaeus o Temyo ay ang salitang karangalan or honor. Sa makatuwid, ang ibig sabihin ng Bartimaeus ay son of honor. And Bartimaeus did the honorable thing sa harapan ng kanyang Panginoon. Nang tanungin ng Panginoong Kristo ang mga alagad, "What do you want me to do for you?" Ano po ang kanilang sagot? Mabilisan nilang sinagot ang tungkol sa posisyon, tungkol sa panlabas na mga bagay, tungkol sa maaari nilang ipagyabang sa iba. Ngunit nang tanungin ng Panginoon si Bartimaeus, "What do you want me to do for you?" Anong ginawa ni Bartimaeus? Tinapon niya ang kanyang palaban. He went to the Lord empty-handed. Iba yun nga yung tinuturo last week. Hindi ka maaaring lumapit sa hari nang may pinagmamayabang ka. You have to approach the king empty-handed. And that is what Bartimaeus did. He approached the Lord with empty hands. At kinilala niya ang kanyang kaaba-abang kalagayan. Inamin niya ito kahit na pinatatahimik siya ng mga tao. Kanina sa Psalms, sa binasa kanina ni Ronel, anong sinasabi? "Nawa pagkaloob ng Panginoon ang iyong mga hiling." Kahit na dumadaan ka sa ganyang klaseng pagsubok. Tapos ang sinabi rin kanina, doon sa inawit ni Kuya Dan kanina, sapat na ang Panginoon. The goodness of the Lord. Kinilala ni Bartimaeus na ang Panginoon ang kanyang pag-asa.
Walang ibang makakapag-address, walang ibang makakapuno ng kanyang pangangailangan at this point. Pag tinignan natin ang kabuuan ng ating pinag-aralan, sino ngayon dito ang bulag? Diba? Hindi lang si Bartimaeus dating bulag. Pinagaling ng Panginoon. Pero hindi naman siya lang yung bulag dito. Sunod na tanong, sino ngayon ang tunay? Bigla ko natandaan yung kanta. Sino ang tunay na dakila? Pero hindi, sino ang tunay na alagad? Sino ang tunay na alagad dito? Sino ang tunay na tagasunod ni Kristo? Siguro sasabihin po natin, makasarili rin si Bartimaeus. Puro pansarili ang hiningi niya. Ganito po ang testimony sa atin ng Scripture. Ganito yung sinasabi, immediately he regained his sight and began following him on the road. Nang madatnan po natin si Bartimaeus, nasaan siya? Nasa tabi siya ng daan. Ang kinakain niya alabok. Sa verse 52, nasaan na siya? Na maibalik ang kanyang paningin, asaan na siya? Nasa tabing daan pa rin po ba siya? Hindi. Umuwi po ba siya sa bahay nila? Ay, sinabi niya, nakaano na ako, kailangan kong asikasuhin ang aking business. Ganun ba? Kailangan kong maghanap ng trabaho. Ganun ba? Hindi. Nasaan siya? He was on the road following his master. He was on the road, sumusunod siya kay Jesus. Bartimaeus, the son of honor, asked what he needed most by faith. Nung tinanong siya ng Panginoon, what can I do for you? Anong sagot niya? I want to see. Why did he want to see? Kasi ang isang ang pangarap lang niya, ang pag-asa lang niya, si Jesus. At nung naibigay sa kanya yung kanyang hiling, makikita natin ano talaga ang kanyang, kung ano talaga yung hangarin niya. Sumunod. Yun ang tunay na alagad. Yun ang tunay na tagasunod. Hindi, si Jesus ay hindi kasangkapan lang. Kung ikaw ay tunay na tagasunod ni Kristo, susunod ka sa Kanya. Kahit na ang dami mo pang naririnig sa paligid. Kaya ganun yung hiling niya. It was because he wanted to follow Christ on the road to Jerusalem. Yun yung kanyang attitude, yun yung kanyang heart, yun yung kanyang commitment. Application sa atin. Kapatid, kumusta ka na sa pagsunod kay Kristo? As a follower of Christ, this should be our commitment. In discipleship, we take our example from Christ Himself. Dahil binigay niya ang kanyang sarili upang tubusin ang marami, tinatawag rin tayo na ibigay ang ating sarili para sa ating kapwa bilang pagsunod sa Kanya. Ngunit bago po tayo makasunod sa Kanya, sabi ng Panginoon sa Mark chapter 8, kailangan po muna natin itanggi ang ating mga sarili at buhatin ang ating krus. Kailangan po natin kilalanin kung sino ang Rabunay at ipaglaban ito sa dami ng boses na hahadlang sa atin dito sa mundong ito. Kailangan po nating sagutin ang kanyang tanong, what do you want me to do for you? Kailangan po nating ibaba ang ating sarili sa harapan ng hari. Aminin ang ating pangangailangan, aminin ang ating mga pagkakasala, aminin ang ating mga kasamaan, at sabihin sa Kanya, I want to see because I want to follow you. I want to see so that I may faithfully follow you. To become a disciple of Christ means following Him in the most fundamental aspects of life. Katulad sa pag-aasawa. Tulad sa pag-alaga sa mga anak, sa mga bata.
tulad sa paggamit ng mga ari-arian, mga material blessings, and even in the lack of our abilities, katulad sa isang sanggol na binuhat ni Jesus, at saka tulad kay Bartimaeus, na walang-wala na nga, iniwan pa niya ang kanyang balabal doon sa tabi ng daan. What do you want me to do for you? Kailangan po natin ibaba ang ating mga sarili, aminin ang ating pangangailangan at sabihin sa Kanya ang mga bagay na ito. I want to see so that I may faithfully follow you. Christian discipleship is all about service to others rather than self-promotion. We give our lives to others because first and foremost, alam natin Christ gave His life for us. This is what it means to follow Christ. Isa-puso po natin ang mga bagay na ito at iukol po natin ang ating sarili sa Panginoon. Tayo manalangin.